Abangan na ang susunod na kabanata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang unanimous na boto ng 55 miyembro ng Committee on Justice para aprubahan ang resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayon naman kumuha tayo ng opinyon mula sa isang political analyst kaugnay sa mga posibleng mangyari. Makakausap natin walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas na host din ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Magandang gabi, Nina at saka Jack. Opo. Long time no see. Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po. Pagkatapos po kanina ng unanimous vote, akala kasi nung iba, naku, eto na. Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, yun, for sure na yan. Sure Pero na para yan. kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw? Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari. Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause para magkaroon ng kaso for impeachment ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na finalize na nila yung kaso, articles of impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary para pagbotohan. Yun yung nangyari today. So sa May 11 ay magkakaroon na ng botohan tungkol dito sa impeachment, na kung magkakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately. Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Ay depende. Anong ibig sabihin ng umaatras? Dahil yung dalawang botohan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso ay unanimous ang botohan. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring botohan sa plenary, kaya wala pa silang aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras dahil unanimous nga ang botohan. At kung bibilangin yung 55-0 na botohan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least 1/3. Mukhang hindi naman 1/3 yung kanilang hinahabol. Higher than 1/3. Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, di ba sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers. Para kasi para yung... Dahil sa evidence na nakita natin. Sa tibay ng ebidensya at para na rin siyempre sa optics. Para pag nakita ng mga, ating mga kababayan na, oo nga, talagang overwhelming. Tingin mo, magiging overwhelming pa rin na, sir, yung magiging boto na para sa impeachment? Well, yes and no. Hindi siya kasing overwhelming siguro like last year na almost 160 yung bumoto eventually. 115 at 215 yung bumoto at transmit sa Senado. Pero eventually umabot ng 260 yung nag-affix ng kanilang signature, yung mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat sa Senado at that time, nung botohan sa plenary. Ngayon, tingin ko ay hindi naman ganun kadami dahil una, malapit na yung 2028 election. Yung ibang mga kongresista, sinisigurado na hindi sila sa maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya may mga naninigurado o mga sigurista. Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent. Or abstain. most mag-abstain. Pero karamihan dyan baka magkasakit. Magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain. Baka may Pero yung ribbon minimum, cutting. yung 1/3, halos sigurado ako kaya yon. Yung 150, halos sigurado rin ako. Yung 200, baka. So, dyan natin makikita itong lumabas na mga ebidensya. Pero napakabigat
na hindi ka bumoto for impeachment ngayon, Jack tsaka Nina. Dahil medyo overwhelming yung mga ebidensya dito sa probable cause. Lalong-lalo na yung game changer na AMLAC report. Oo. No, medyo mismo yung kampo ni Vice President, hirap na hirap sagutin yon. Hindi nila dinenay na meron ngang ganong pera. Ang sinabi lang nila, una, dapat hindi binuksan. Ikalawa ay dumaan lang daw sa bank accounts. Ikatlo, nasa others. So very lame yung kanilang paliwanag o yung kanilang excuse. Lalo pa nga napahamak si Vice President Sara sa paliwanag ng kanyang mga abogado. At while you're saying nga na very glaring and game changer nga talaga itong mga records na ito na ipinakita sa taong bayan kung saan nagkaroon ng inflow and outflow to the tune of billions of pesos, 6 billion, ano? More than 6 billion. Ngayon naman nakita po natin na si VP Sara ay, I think ngayong siya, no? Umalis ng bansa. Okay. Ano po ang inyong basa po dyan? Ito po ba ay isang strategic move na naman or pinapakita niya na, uy, I'm not bothered. Unbothered ako dyan sa nangyayari sa Kongreso? Malamang, ganun ang kanya pinapakita. Pero mukhang yung kanyang mga abogado ay medyo bothered. Yung kanyang kampo ay medyo bothered. Hindi naman siya pwedeng pigilan lumabas ng bansa. Dahil wala naman siyang criminal case. This is an impeachment case. Hindi naman siya ikukulong. Kaya hindi naman siya pwedeng lagyan ng precautionary hold departure order. At most, ang pwedeng gawin dito sa impeachment, which will take some time, ay matanggal siya sa posisyon bilang Vice President at pigilan na siyang tumakbo for any elective position. So, yung kanyang paglabas ay wala namang balakid para siya ay lumabas. Mas ang itsura niyan ay parang hindi siya affected dito sa impeachment na ito. Pero mukhang affected siya dahil nag-file sila ng case sa Supreme Court para itigil yung impeachment. So, parang nako-contradict yung kanilang pag-file sa Supreme Court at yung kanyang paglabas ng bansa. Na-chill lang siya. Dahil bakit ka nag-file para mag-TRO sa impeachment na hindi ginawa ng Supreme Court? At duda ako kung gagawin sa Senado ng Supreme Court. Sir Ronald, no, ganito, alam natin na malaking kumbaga nakatulong yung pag-testify or pagbigay na salaysay ni former Senator Antonio Trillanes. Pero ito nga itong kampo ni VP Sara ay kinasuhan si Ramil Madriaga ng perjury. Pero bakit dito kung hindi nagsasabi ng totoo si Senator Trillanes, ba't wala siyang kaso na perjury mula sa kampo ng VP? Well, ang nangyari nga dito sa testimony ni Trillanes ay na-validate yung kanyang mga claims for almost 10 years. Na talagang merong mga daang-daang milyon, even billions na pumasok sa bank account ni Sara at ng kanyang asawa. No, hindi pa nga kasama rito yung mga kine-claim ni Trillanes na pumasok sa mga bank accounts ng kanyang pamilya. Si Digong, si Pulong, si Baste. No? So, pero dito pa lang na-validate na. At lumabas yung decision ng Supreme Court tungkol sa pagtanggal kay Ombudsman, former Deputy Ombudsman Carandang, lalong na-strengthen yung validation kay Senator Sonny Trillanes. Kaya win-win dito si Senator Sonny Trillanes. At lalo siyang hindi masasampahan ng kaso. Dahil no less than yung AMLAC ay inaffirm yung kanyang matagal nang sinasabi. Lalong-lalo na yung sinasabi niya na anomalous yung sources nitong perang ito. At yung kampo ni Sara ay hindi nasagot ng maayos itong claims ni Trillanes na binalidate dito sa Justice Committee hearing ng AMLAC. No? At yung mga sagot ng abogado ni Vice President Sara ay nakasama pa. Parang lumulubog sa kumunoy si Vice President Sara at yung kanyang mga abogado ay tinutuntungan pa siya sa ulo para mas lalong lumubog sa kumunoy. Yun yung nagiging image dito sa kasong ito. Okay. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Anytime, Nina at Jack. Salamat, sir.